Tahimik ang gabi. Walang ihip ng hangin, walang kaluskos ng dahon. Pero sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang marahang tunog ng pagkalansing ng mga kutsilyo at ang mahihinang dasal na parang sinasabay sa paghinga. Diyos ko, patawarin niyo kami, bulong ng isang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa isang old house along the riverbank in Iloilo, may aging woman na kalinisan sa harap ng kandila na halos walang pagtingin na. Ang kandilang iyon ay makinisilid sa mga mata niyang mapula, hindi sa pagihi, kundi katulad ng sa apoy. Sa tabi niya matataas ang isang old photograph, isang batang lalaking nanggiti, pero sa likod niya may aninong hindi maipaliwanag. Siya si Lando. Ang batang nasa litrato ay siya rin. Mahigit 15 taon na ang nakalipas. Ngayon si Lando ay 23 na. Manipis ang katawan, tila laging gutom. Nakatira siya sa isang barong-barong sa dulo ng barangay, malapit sa palayan. Sa araw, nag-aalaga siya ng manok at tumutulong sa kapitbahay sa paggawa ng uling. Sa gabi, tahimik lang siya. Madalas nakaupo sa harap ng maliit na lampara, hawak-hawak pa rin ang lumang litrato. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa tuwing tititigan niya ito, parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok niya. Minsan, may naririnig siyang mahina, parang hikpi ng babae o buntong hininga ng sanggol. Pero paglingon niya sa paligid, wala naman. Baka gutom lang yan, Lando, sabi ng kaibigan niyang si Miko, sabay tawa. Si Miko ang tanging taong lumalapit sa kanya kahit pa sinasabing may sumpa daw si Lando. Gutom ka lang or baka kulang ka sa tulog. Wala namang multo sa litrato mo, no? But despite whatever joke Miko makes, Lando cannot help but have the feeling there's something wrong. Even during those nights they sit together getting drunk under the manga tree, whenever his glance strays away from the flame of the kandila as if some eye is watching. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Lando mula bahay ni Miko, natukoy niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ang karaniwang kuliglig, wala ang ingay ng palaka. Sa halip naroon ang mabigat na amoy, parang nabubulok na karne. Sa gilid ng daan, natukoy niya ang isang baboy na kinatay kanina sa bayan. Pero ngayong gabi, nakabukas ang sako at wala na ang laman. May mga bakas ng paa, malalaki, mahahabang kuko, parang hindi sa tao. Napahawak siya sa lumang litrato sa bulsa niya. Bakit nga ba palagi niyang dala to? Ang sabi ng lola niya noon, hanggat hawak mo yan, anak, hindi ka nila makukuha. Pero sino nga ba ang nila? Hindi na naipaliwanag ng lola niya iyon dahil ilang araw matapos sabihin iyon, natagpuan ang matanda, patay. Walang laman ang tiyan at tuyo ang dugo. Doon nagsimula ang katahimikan sa pamilya ni Lando. At doon din siya nagsimulang pagtakpan ng mga tao. Anak yan ng mangkukulam, bulong ng mga kapitbahay. May dugo yan ng aswang. Ngunit si Lando, kahit sugatan na sa mga salita, ay nanahimik lang. Ang mga titig ng tao ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso niya. Minsan, habang nasa palengke, maririnig niyang may bumubulong, yan yung anak ng babaeng lumipad. Ngumiti lang siya pero sa loob niya, parang may boses na nagsasabing, totoo ang sinasabi nila. Isang umaga, nakita ni Miko si Lando sa tapat ng bahay nila, pawisan at nanginginig. Pare, ayos ka lang? Mukhang hindi ka natulog ah. Tahimik si Lando. Tinitigan lang niya si Miko, parang may gusto siyang sabihin pero natatakot. May narinig ako kagabi, mahina niyang sabi. Sa bubong. Pusa lang yun, no, ang sagot Miko. Pero nang mapansin niyang namumutla si Lando, natahimik siya. Hindi yun pusa, Miko. Parang may kumakaskas. Tapos may kaluskos sa may bintana. Pagsilip ko, may dalawang mata. Mapupula. Nakatitig sa akin. Tahimik sila pareho. Ang hangin ay tila biglang lumamig. Napatingin si Miko sa litrato sa kamay ni Lando. Yun na naman ang hawak mo. Pare,
Bakit hindi mo na lang itapon yan? Napahawak si Lando ng mahigpit. Pag itinapon ko to, baka tuluyan na siyang bumalik. Siya? Sino? Ngumiti si Lando pero malamig ang ngiting yon. Walang saya. Yung nasa litrato. Lumipas ang ilang araw na tila normal lang ang lahat. Pero sa gabi, may mga bulungang naririnig si Lando mula sa labas ng bahay. Handa ka na ba? Oras mo na. Wala niya alam kung guni-guni lang. But every time he peeks through the bintana, may anyong babae sa dilim. Mahaba ang buhok, baluktot ang mga daliri at nakaturo sa kanya. Isang gabi, dinalaw siya ni Miko. Pare, tara. Fiesta sa kabilang barangay. Makalimot ka man lang kahit minsan. Napilit din si Lando. Sa gitna ng sayawan at tawanan, pansamantala siyang nakaramdam ng katahimikan. Ngunit habang nagsasayawan ang mga tao, napansin ni Lando ang isang matandang babae sa gilid ng entablado, nakatingin lang sa kanya. Hindi siya kumikilos, hindi ngumiti. Ang mga mata nito kulay abo, parang basang abo ng kandila. Kinabukasan, nagising si Lando na may sugat sa braso. Parang kagat, malalim, mahapdi. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari pero blangko ang lahat. Pagtingin niya sa litrato, may bago na namang detalye. Sa likod ng batang si Lando may lumitaw na mukha ng babae. Nakangisi. Maputi ang ngipin pero mahahaba at matutulis. Mula noon, sunod-sunod na ang kakaibang pangyayari. Ang mga alaga niyang manok ay biglang nawawala, isa-isa. May mga bakas ng paa sa paligid ng bahay at sa bawat umaga nakabukas ang pinto kahit isinara niya ito bago matulog. Minsan, nagising siya sa amoy ng dugo. Lando, pare, baka kailangan mo ng tulong. Hindi normal to, ang sabi ni Miko hanggang tinatanaw ang mga gasgas sa sahig. Ayon din, si Lando ay nakatulala lamang. Tila wala sa sarili, pinanatili ang litrato, hawak ang ibon ang labi. Miko, mahinang sabi niya, nakikita mo rin ba siya? Tinutugtog si Miko sa litrato. Walang nahuhusay kundi lumang papel, kupas at madumi. Pero sa pag-angat nito ng tingin, nakita niyang ang refleksyon ni Lando sa salamin. Nakangiti, pero iba ang ngiti. Ang mga mata niya nagliliwanag sa pula. Napalunok si Miko. Lando? Tahimik si Lando. Dahan-dahan niyang nilapag ang litrato sa lamesa. Hindi ako nakatulog kagabi. May bumubulong sa akin. Sabi niya, oras na raw. Oras na raw para maging handa. Para saan? Tanong ni Miko. Para sa pagbalik nila. At 12, sabay nilang narinig ang kaluskos sa labas. Weak but clear. Mga kuko na kumakaskas sa bubong. Ang mahinang tawa ng babae sumunod pa rin galing sa dilim. Handa ka na ba, Lando? Napatigil si Miko. Ang kandila sa mesa ay biglang kumislap at ang litrato ay biglang nagliyab. Walang apoy na galing sa kandila, kusa lang itong nag-apoy. Bago pa siya mapatay, nakita niyang ang larawan ay kumikilos. Ang batang si Lando sa litrato, nakangisi, pero unti-unting tumitingin diretso kay Nila. Nabitiwan ni Miko ang kandila. Napaatras. Ang mukha ni Lando ay walang emosyon, pero ang mga mata niya luhaan at nanlilisik sa takot. Sa pagitan ng liwanag at dilim, may tinig na nagsalita. Ngayon, alam mo na kung sino ka. At mula sa labas may aninong dumaan, lumilipad, mabilis, tahimik. Kaagad kasunod nito ang dugo at putik. Sabay silang napatingala. At doon sa gilid ng bubong may nakadapaang nilalang. Mahaba ang buhok, nakangiti, at sa ilalim ng buwan kumikintab ang matatalas na ngipin. Ang huling narinig ni Miko ay ang bulong ni Lando, halos pabulong, parang dasal. Hindi ko ginusto to, pero huli na. Ang gabi matapos ang insidenteng iyon ay parang walang katapusan. Si Miko ay halos hindi makapaniwala sa nakita niya, ang litrato, ang apoy, at ang nilalang sa bubong. Pero si Lando, tulad sanay, tahimik lang siya habang nakaupo sa sulok, hawak-hawak pa rin ang labi niyang nasugatan nang magliyab ang kandila. Wala siyang imik, pero ang mga mata niya ay puno ng takot.
at ng isang lihim na matagal na niyang pinipigil. "Lando, kailangan natin umalis dito," sabi ni Miko. Nanginginig ang tinig. "May masama rito. Hindi ito normal." Ngunit si Lando ay tumingin lang sa kanya, mabagal, parang tinatantya kung dapat bang magsalita. "Kung aalis tayo, susundan tayo," mahinang sagot niya. "Hindi mo naiintindihan, Miko. Hindi ito nagsimula kagabi lang at doon nagsimulang mabuksan ang nakaraan. Ang Landos family ay matagal nang pinandidirihan sa barangay. Naging adult pa lang siya, lagi niyang nadidinig ang mga usapan ng matatanda labas ng bahay. Anak yan ni Aling Teresa, yung aswang na napatay ng mga taga-baryo. Pero ang totoo, hindi napatay si Aling Teresa. Nawala siya. Isang gabi, kasalukuyang 8 taong gulang pa lamang si Lando, nakilala siyang sa kaluskos ng bubong. Naroroon si ina niya, nakaupo sa labas ng bintana, tumitig na sinisilayan niya. Hindi niya alam kung panaginip o talo, pero malinaw ang binasa ng ina bago ito tumalon sa dilim. "Anak, pag dumating ang 3 gabi ng kandila, huwag kang tititig sa buwan." Hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Ang lola niya, si Lola Seba, ay hindi na rin nagsalita tungkol doon. Pero simula nang mawala ang ina, bawat gabi sa 3 araw ng buwan, nagkakamatayan ang mga hayop sa paligid ng bahay. At sa bawat bangkay may mga marka ng kuko. Kaibigan ni Lando ang hiya, ang bulong-bulungan, ang mga matang nagmamasid pero walang gusto umintindi. Mga kaklase pa man siya noon, nilalayuan siya. "Baka mga labit yan sa gabi," ayaw sabi ng isa. "Baka kagatin ka," biro ng isa pa. Pinanatangalan siyang ngumingiti kahit masakit. Pinanatangalan siya tumingin sa lupa pag napapansin siyang pinag-uusapan siya. Ngunit may mga gabi pa ring bumabalik sa alaala niya ang tinig ng ina, ang amoy ng usok ng kandila, at ang lumang litrato na bigay ni Lola Seba. "Proteksyon mo yan, apo," sabi ng matanda noon. "Hanggat hawak mo yan, hindi ka makikita ng dilim." Ngayon, habang nakatingin siya sa nasunog na litrato, hindi na siya sigurado kung proteksyon nga ba iyon o paalala ng sumpa. Mula ng gabi ng apoy, parang nag-iba ang paligid. Ang hangin ay mas malamig, mas mabigat. Ang mga kapitbahay mas madalas nakatingin sa kanya tuwing dadaan siya. Baka siya yung dahilan ng mga manok na nawawala, bulong ng isa. Baka siya ang anak ng babae sa bubong, sabi ng isa pa. Kahit si Miko, unti-unting natatakot sa kanya. Minsan, ang sinabi ni Miko isang gabi samantalang umiinom sila, "May mga bagay na hindi mo na dapat alamin, pare. Baka mas mabuting kalimutan mo na lang." Ngumiti si Lando, pero malamig ang ngiti niya. "Paano kung yung bagay na gusto mong kalimutan ay nasa loob mo na?" Kinabukasan, humingi si Lando ng biyahe sa lugar ng libingan ng lola niya. May kaniyang natirang abo ng litrato. Samantalang inilalagay niya iyon sa ibabaw ng lupa, may malamig na simoy ng hangin na dumaan, kasabay ng mabining tinig. Hindi lahat ng apoy ay naglalaho. Napalingon siya at sa di kalayuan, may matandang lalaki na nakatayo, may hawak na baston na gawa sa sanga ng sampalok. "Kilalang mo ba si Lola Seba?" tanong ni Lando. Ngumiti ang matanda pero hindi maipinta ang ngiting yon. Kung ikaw ay nakakita, parang alam niya ang hindi dapat malaman. "Si Seba?" "Oo, isa siya sa mga tagapangalaga, pero natakot siya tumigil bago pa matapos ang ikot." "Ikot?" tanong ni Lando. "Ang sumpa, hiho, ang bawat dugo ng inyong lahi ay may dala. Hindi yan basta lahing aswang. Iyan ay lahing nagbabantay sa mga nilalang na nilimot ng mga tao." Tumingin ang matanda sa abo ng litrato. Pero mukhang nawala na ang hangganan. May tumawid na sa dilim. "Anong ibig mong sabihin?" "Huwag kang titig sa buwan sa 3 gabi," sagot ng matanda sabay lakad palayo. Yan ang babala ng ina mo noon pa. Sa paglalakad ni Lando pauwi, bumigat ang dibdib niya. Ang mga salitang iyon ay parang pamilyar, paulit-ulit na naririnig sa mga panaginip niya. Pag dumating ang 3 gabi ng kandila,
Kinagabihan, bisitahin siya muli ni Miko. Pare, may kakaibang tao raw na dumaan dito kanina, matandang nakaitim, may baston. Ang sabi ng mga bata, walang anino. Napatigil si Lando. Albularyo yun, Miko, pero parang alam niya ang lahat. Di lapitan mo ulit, baka matulungan ka. Hindi. Ang mga ganon, hindi basta tumutulong, lalo na kung alam nila ang totoo mong pangalan. Ha? Anong pangalan? Tanong ni Miko. Hindi si Lando ang tunay kong pangalan, pulong niya. Ibinigay lang yan ng lola ko para maitago ako. Tinitigan siya ni Miko. Tao lang siya, pero bakit ganon ang tingin niya sa akin? Lumipas ang ilan araw at unti-unting naramdaman ni Lando ang pagbabago sa sarili. Ang mga pandaman niya ay tumitindi. Naririnig niya ang mga bulungan sa kabilang bahay kahit sarado ang pinto. Naamoy niya ang dugo ng manok mula sa kabilang barangay at sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may kirot sa dibdib niya na parang tinatawag siya ng hangin. Isang gabi, bumalik siya sa ilog kung saan huling nakita ang kanyang ina. Doon niya narinig ang kakaibang awitin, mabagal, malungkot, parang tinig ng babaeng umiiyak sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng dilim, may lumitaw na nilalang, balat na kumikintab sa liwanag ng buwan, mata na berde at malalim, at buhok na parang alon. Bakit ka bumalik, anak ng lupa? Tanong nito, malambing pero nakakatindig balahibo. Hindi ko alam, replied Lando. Gusto ko lang malaman kung totoo yung sumpa. Smiled the creatures. Ashokoy, the guardian of the river. Hindi sumpa, kundi kasunduan. Dugo ng tao at ng halimaw ang naghalo sa lahi ninyo. Ang iyong ina, isa sa amin. Pero pinili niyang maging tao para sa pag-ibig. Pag-ibig? Sa iyong ama. Pero ang halong dugo ay hindi kailanman nawawala. Kapag tinanggihan mo ito, magigising ang dilim. Lumapit ang Shokoy, dahan-dahan, at iniabot ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig, isang mutya, hugis patak ng luha. Ito ang puso ng alaala, sabi niya. Sa oras na mabasag ito, magigising ang nakatali sa nakaraan. Pag-uwi ni Lando, ilagay niya ang mutya sa hapon ng nasunog na litrato. Pero gabi-gabi, samantalang nakapikit siya, naririnig niyang parang humihinga ang mutya. Parang may tinig sa loob nito, boses ng ina niya, mahina pero malinaw. Anak, huwag mong buksan ang ikatlong gabi. Tantiya siya kung anong ibig sabihin. Pero isang parte ng kanya ay gustong malaman, gustong subukin. Sa mga susunod na araw, mas malalayo pa sa kanya ang mga tao. May nagsasabing nakikinig siyang nakatawa ng mag-isa sa gabi. May nagsasabing nakita raw siyang naglalakad sa gitna ng palayan na parang tulog. Ngunit si Lando, hindi na sigurado kung alin sa mga ito ang totoo. Isang gabi, bumalik si Miko, tatayong may lumang sulat na natagpuan daw niya sa lumang baul ni Lola Seba. Pare, tingnan mo to, baka mahalaga. Pinasa ni Lando at sa bawat salita, nanginginig ang kamay niya. Ang ikot ay babalik. Sa ikatlong gabi ng apoy, ang anak ng dalawang mundo ay pipili. Kung pipikit siya sa buwan, mananatili siya sa liwanag. Pero kung titig siya, magigising ang laman ng dilim. Tumingin si Lando kay Miko. Ikatlong gabi na ngayon. Ha? Ikatlong gabi na simula nang nagliyab ang litrato. Sa labas nagsimula ng umambon. Ang hangin ay nagdadala ng mabigat na amoy ng lupa at dugo. Pare, huwag mong gawin yan, sabi ni Miko, habang napapansin niyang tumitingin si Lando sa bintana, sa buwan, napapataas sa ulap. Ayon sa balitang ito ang huling pagsasaway sa kasaysayan ng probinsya. Tinanggal ni Lando ang takip ng mutya at sa sandaling iyon, pumutok ang liwanag sa loob ng bahay. Nakita ni Miko ang mga imahe, ang batang Lando, ang ina nitong lumilipad sa dilim, ang matandang albularyo na nakatingin sa kanila at ang Shokoy sa ilog. Lahat sila iisa lang ang sinasabi. Ang ikot ay babalik. Lumuhod si Lando, hinahabol ang hininga. Ang sakit. Parang sinusunog ako sa loob.
Tapon mo yan, Lando, sigaw ni Miko. Pero ang mutya ay kumakapit na sa balat niya, parang buhay. Hindi ko na kaya, Miko. Parang may gustong lumabas sa akin. Sa gitna ng tanghali, pumutok ang hangin. Pumutol ang kuryente sa buong baryo. Nang dumilat si Miko, wala na si Lando. Ang natira lang ay ang mutya, nakahiga sa sahig, kumikislap sa pula. Kinabukasan, sinabi ng mga tao na may narinig silang iyak ng babae mula sa ilog. May nakita rin daw silang nilalang na lumilipad sa itaas ng punong mangga. Hawak ang isang larawan. Pero ang larawan ay iba na. Ang batang Lando ay wala na roon. Ang nasa litrato ngayon ay si Miko, nakatingin, nakangiti, habang sa likod niya may aninong nakamasid. Lumipas ang 3 araw. Sa ikatlong gabi, bumalik si Miko sa bahay ni Lando. Gusto niyang hanapin ang kaibigan niya o kahit ang katawan. Pero sa gitna ng dilim, naroon pa rin ang amoy ng dugo at abo. Sa mesa may bagong kandila na nakasindi mag-isa at sa tabi nito, isang sulat na tila bagong isinusulat pa lang. Miko, huwag kang titingin sa buwan. Napalunok siya. Sa labas, biglang humangin. At sa gilid ng bintana, may refleksyon. Ang mukha ni Lando, maputla, nakangiti, at may pulang mutya sa dibdib. Napaatras si Miko. Tao lang siya. Pero bakit ganun ang tingin niya sa akin? At sa sandaling iyon, narinig niyang bumubulong muli ang tinig ng ina ni Lando mula sa dilim. Hindi lahat ng apoy ay naglalaho. Minsan, nagbabalik ito sa ibang katawan. Ang kandila ay kumislap at bago tuluyang mamatay ang apoy, narinig ni Miko ang huling linya na parang galing sa parehong boses ni Lando at ng ina nito. Ang ikot ay babalik at ikaw ang susunod. Sa labas, sumigaw ang mga aso at sa ibabaw ng buwan, may aninong lumilipad, mahaba ang buhok, may hawak na mutya at sa bibig nito, bumubulong ng pangalan, Miko. At sa gabing iyon, walang nakatulog sa buong barangay. Kasi minsan, kung ang sumpa ay dugo na, hindi mo na kailangang tignan sa dilim. Kasi ang dilim mismo ang hahanap sa'yo. Lipas ang mga araw pero para kay Miko, parang hindi natapos ang gabi ng pagkawala ni Lando. Tuwing ibinubuka niya ang mga mata, nanganginig pa rin siya sa boses nito. Paos, mahina, pero malinaw. Huwag kang titingin sa buwan. Hindi na siya bumabalik sa bahay ni Lando mula noon. Pero kahit sa bahay niya, parang naroon pa rin ang presensya ng kaibigan. Ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw kahit walang ilaw. At tuwing gabi, maririnig niya ang marahang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa bubong. Sinubukan niyang kalimutan. Lumabas siya ng bayan, nagtrabaho sa palengke sa susunod na barangay. Pero kahit gaano siya kabusi, hindi siya tinitigilan ng mga alaala. Lando, ang mutya, ang litrato, ang boses sa dilim, at ang amoy ng abo at dugo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may babaeng lumapit sa kanya. Maputi ang balat, mahinhing ngumiti, pero may kakaibang lamig sa paligid. Magandang gabi, sabi ng babae. Ikaw ba si Miko? Tumango siya alanganin. Oo. Bakit po? Ang babae ang inabot ng isang maliit na tela, parang lumang panyo. May nagpasabi sa akin, sabi niya, huwag mo raw kalimutan kung sino siya. Binuksan ni Miko ang panyo. Nasa loob nito ang lumang singsing na may nakaukit na pangalan. Teresa. Nanlamig siya. Si Aling Teresa, nanay ni Lando. Ngumiti ang babae, pero hindi ito umabot sa mga mata. Ang dugo ay hindi naglalaho, Miko. Minsan, bumabalik ito sa naghahanap. Nang lingunin niya ulit ang babae, wala na ito. Ang naiwan lang ay ang amoy ng alat ng dagat kahit malayo sila sa baybayin. Mula noon, nagsimula na namang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Sa palengke, nawawala ang mga isda sa gabi kahit nakasara ang mga kulungan. May batang nagsabi raw na may nakitang aninong babae sa ilog, umiiyak, may hawak na singsing. Sa tuwing tingnan ni Miko ang kanyang refleksyon, minsan ay may nakikita siyang iba pang mga mukha sa likod niya. Maputla, mapula ang mata,
Nakangiti. Hindi niya alam kung paranoia lang o kung nagsisimula na rin siyang mahawa sa sumpa ng kaibigan. Pero isang gabi, habang naglalakad siya pauwi sa gitna ng ulan, nakita niyang may nakatayo sa dulo ng kalsada, isang lalaking nakayuko, basang-basa, may hawak na maliit na lampara. Lando. Tawag niya, halos hindi makapaniwala. Dahan-dahan itong tumingin. Hindi na ganon ang mukha ni Lando. Maputla. May mga ugat na parang gumagalaw sa ilalim ng balat. At ang mga mata, walang puti. Puro dilim. Miko, sabi nito, malamig ang tinig. May nagbabalik. Anong ibig mong sabihin? Ang kasunduan. Hindi pa tapos. Hindi ako ang huling tagapagdala. Nang lalapitan niya ito, bigla itong nawala. Ang naiwan lang ay ang singsing sa sahig. Ang parehong singsing ni Aling Teresa. Pinulot niya ito at sa sandaling mahawakan niya, parang may kuryenteng dumaan sa katawan niya. Saglit lang, pero sapat para makita niya ang imahe ng isang babae, nakaluhod sa lupa, umiiyak, at sa harap niya, isang batang umiiyak din. Anak, patawarin mo ako. Nang magising siya, nasa bahay na siya, hindi niya alam kung paano. Sa tabi ng kama, naroon pa rin ang singsing, at sa ibabaw ng mesa, may nakasulat na linya sa alikabok. Hindi lahat ng nagbabalik ay tinatanggap. Simula noon, nagsimula siyang managinip gabi-gabi. Sa bawat panaginip, nakikita niya ang batang Lando, laging nakatalikod, laging may hawak na mutya. At sa likod ng bata may mga anino, hugis tao, pero walang mukha. Sa tuwing lalapitan niya ito, may boses na bubulong sa tenga niya. Ang ikot ay babalik. Tuwing gigising siya, laging basa ng luha ang pisngi niya. Minsan, hawak pa niya ang singsing, kahit hindi niya maalalang sinuot niya ito bago matulog. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang naramdaman na may koneksyon siya sa mga nangyayari. Ang mga isdang nawawala, ang mga hayop na natatagpo ang tuyot, pati ang mga batang nagkakasakit ng walang dahilan. Lahat ito parang sumusunod sa kanya. Isang gabi nagpunta siya sa simbahan. Tahimik, never na nandyan ang tao. Lumuhod siya, binisita ang krus sa altar. Diyos ko, ano bang kasalanan namin? Walang sinagot, pero sa dulo ng simbahan, may matandang lalaking nakaupo, nakayuko, hawak ang rosaryo. Ang kasalanan ay hindi palaging sa gawa, sabi ng matanda. Minsan, nasa dugo. Napalingon siya. Ikaw yung albularyo, sabi ni Miko. Tumango ang matanda. Ang kaibigan mong si Lando, sinubukan niyang itago ang sumpa, pero sa pagtakbo niya, naipasa niya sa'yo. Hindi naman makapaniwala si Miko. Ako? Hindi ko naman ginawa yung mga yon. Hindi mo kailangan gawin, sabi ng matanda. Minsan, sapat na ang koneksyon ng puso. Ikaw lang ang tumanggap sa kanya, di ba? Ikaw lang ang naniwala sa kanya. Ang sumpa ay dumidikit sa awa, hindi lang sa dugo. Tahimik si Miko. Naramdaman niyang nanginginig ang mga kamay niya. Paano ko ito matitigil? Pagtingin sa matanda niya, mabigat ang titig. Hindi mo yan mapipigil hanggat may isang hindi napapatawad. Sinong hindi ko napapatawad? Ang sarili mo. At sa isang iglap, naglaho ang matanda. Ang rosaryong iniwan nito ay nahulog sa sahig, at sa bawat putil nito, may bakas ng abo. Kinagabihan, lumabas si Miko sa ilalim ng ulan, hawak ang singsing at ang rosaryo. Naisip niyang bumalik sa ilog, ang parehong ilog kung saan lahat nagsimula. Sa paglapit niya, nakita niyang kumikintab ang tubig sa liwanag ng buwan, at sa ilalim nito, may anyo, ang syokoy na minsang lumitaw kay Lando. Ngayon ikaw na ang tagapagdala, sabi nito, malalim ang tinig. Ang mutya ay nagpalit ng kamay, at ang dugo ay humahanap ng kapalit. Hindi ko gusto to, sagot ni Miko halos umiiyak. Gusto ko lang makalimutan. Walang nakakalimot sa sumpa. Pero may makakatapos. Paano? Pag natutunan mong tingnan ang buwan ng hindi natatakot, dahan-dahan niyang tinaas ang mukha niya. Ang buwan ay bilog, maliwanag,
Pero sa paligid nito parang may mga aninong umiikot, hugis ng mga nilalang na matagal nang hindi kabilang sa mundo ng tao. At sa gitna nito nakita niya si Lando. Nakatingin sa kanya walang ngiti, pero may luha sa mata. "Bakit ako, Lando?" tanong niya, halos hindi makapagsalita. "Dahil ikaw lang ang hindi tumakbo." Sa sandali lang iyon, syelo ang hangin. Ang ilog tubig ay umungkit, katulad ng buhay. Sa ilalim ng mga alon, nakita naman ni Miko ang mga mukha ng mga nawawala. Ang ina ni Lando, ang lola nito, samtang ang mga hayop na ginamit sa mga ritual dahon. Lahat sila nakatingin sa kanya. Walang salita pero puno ng pakiusap. Pinikit niya ang mga mata. "Kung ako na ang huling tagapagdala, hayaan niyong matapos na to." Ngunit sa halip na katahimikan, narinig niya ang mga tinig na sabay-sabay. Hindi pa tapos ang ikot. Nagising siya kinabukasan sa pampang, basang-basa pero buhay. Sa kamay niya wala na ang singsing. Sa leeg niya ngayon nakasabit ang mutya, at sa dibdib niya may marka, parang paso, hugis buwan. Nang tumayo siya, nakita niya sa di kalayuan ang mga bata sa barangay, nagtatakbuhan sa palayan. Pero bigla silang huminto nang mapansin siya. Isa sa kanila ang nagsabi, "Si Kuya." Parang si Lando. Napatigil siya, napahawak sa mukha. Sa refleksyon ng tubig, hindi na siya si Miko. Ang mga mata niya may bahid na ng dilim at ang balat niya bahagyang kumikintab sa araw. "Hindi," bulong niya. "Ako pa rin to." Pero sa likod ng isip niya, may boses na pamilyar. Ang boses ni Lando, mahina pero malinaw. "Hindi ka nag-iisa, pero hindi ka rin makakalaya." Simula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, hindi na nakikita si Miko sa bahay. May mga nagsasabing nakikita siya sa ilog, nakaupo, nakatingin sa buwan, hawak-hawak ang mutya. May mga nakakarinig din daw ng tinig ng babae sa hangin. "Anak, huwag kang titig sa buwan." Ngunit may isa pang nagsasabi na tuwing ikatlong gabi, may batang umiiyak sa gilid ng tubig, humihingi ng tulong, at sa likod nito may lalaking nakatayo, tahimik, at nakatingin lang. Hindi na alam ng mga tao kung sino sa kanila si Miko o kung si Lando na ang bumalik. Pero iisa lang ang malinaw. Mula nang bumalik ang mutya, mas madalas nang mamatay ang mga hayop sa baryo at ang mga tao ay hindi na lumalabas sa gabi. Minsan may isang matandang babae na dumaan sa palengke, nagsindi ng kandila sa gitna ng kalsada at nagsabing, ang sumpa ay hindi laging galing sa halimaw. Minsan, galing yan sa pusong ayaw makalimot. During sa evening na yon, while kumikidlat at bumubuhos na ulan, there was a batang nagising sa sigaw mula sa ilog. When he peeked sa bintana, he saw that there was a person standing sa pampang, looking towards their bahay, smiling. In its hand glittered the mutya. Despite the ulan, he could clearly hear the voice. The ikot ay babalik. The next day, they found an old singsing sa harap ng pinto ng bata. Sa loob ng singsing may ukit ng bagong pangalan, Miko. Bahay-bahay na wala tayong makita sa mga tahanan natin noong gabi. Walang isang aso tumahol, walang isang ibon ang lumipas. Siyang lamang ang ihip ng hangin lang na parang nagdadala ng mga salitang hindi maintindihan. Ang ikot ay babalik hanggang may pusong nagmamahal. Under sa kalamig na pagdalumkins ng buwan, ikakita mo sa hangganan ng ilog ang dalawang espekyes, isang lalaki at isang babae, silip-silip, hiwa-hiwalig-wili, nakatingin sa tubig. Walang sabi, walang galaw. But kung titigan mong mabuti, narinig mo ang sabay nilang buntong hininga, haala-haala, akit, pero may isang terminong lungkot na wala ng hanap buhay. At sa sandaling iyon, muling kusot ang liwanag ng mutya sa ilalim ng tubig. Isang patak ng liwanag, isang patak ng alaala. At kung makinig ka ng mabuti, marinig mo ang mahina, pabalik-balik na tinig mula sa hangin. Hindi lahat ng apoy ay naglalaho. Minsan bumabalik ito bilang luha.
Simula nang muling lumitaw ang mutya, parang nabuhay muli ang mga bangungot ng buong baryo. Hindi na ito tungkol sa mga hayop o mga kakaibang amoy ng dugo. Ngayong gabi, mga tao na mismo ang nawawala. Isa-isa, tahimik silang naglalaho. Si Mang Doro, natagpuan ng kanyang bahay na bukas, may bakas ng yapak na parang kamay. Ang batang si Riza iniwan lang saglit sa tabi ng ilog at paglingon ng ina wala na. Ang mga aso, quiet. Ang mga kuliglig, lost. Walang suwara kundi ang hangin ng panahon at ang mahinhin na lagitik ng mga bubong na parang may gumagapang. Si Miko, napakatulo na hindi na natutulog. Sa bawat pagdarating ng panaginip kay Miko, bumabalik ang iisang alaala. Ilog. Buwan. Isang babaeng nakatalikod, may hawak na mutya, at sa likod niya, si Lando, nakatayo, nakangiti, pero ang mga mata mapuputi, walang buhay. Ang ikot ay babalik, lagi nitong sinasabi. Sa bawat pag-ulit ng mga salitang iyon, mas ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang dahan-dahang hinihigop ng ilog ang natitira niyang katauhan. May mga gabi rin na nagigising siya sa ingay ng mga ibon na tila nababaliw. Tumitili, sumasagitsit sa dilim, tapos biglang tatahimik. Paglabas niya sa bahay, laging naroon ang mga bakas, bilog, malalim, parang mula sa nilalang na mabigat at mababa sa lupa. Isang umaga nakita niya si Lira, pinsan ni Lando, nakatayo sa harap ng bahay. Matagal na niyang hindi nakikita ang babae, maputla, payat, at may bitbit na lumang supot na tila puno ng abo. "Alam ko kung anong meron sa'yo," sabi nito. "At alam ko kung paano matatapos." Dinala siya ni Lira sa loob ng lumang kubo sa may dulo ng palayan, ang dating bahay ni Lola Seba. Alikabok ang hangin ng amoy, pero sa gitna ng kapalabaswan, may nakatayo na maliit na altar. May 3 pang kandila. May nasa lumang litrato, at sa litrato silang 3, si Lando, si Lira, at siya. Hindi niya alam kailan ito kinunan. "Hindi ka dapat rito, Lira," ang sabi ni Miko, nanginginig. Ngumiti si Lira pero masasakit. Hindi rin dapat umuwi si Lando, pero umuwi siya. Pinupuksan nito ang tabi ng altar at marahang binuksan ang supot. Sa loob nito may mga abo at piraso ng lumang tela. Yan ang abo ng singsing ni Aling Teresa. Sinubukan kong sunugin, pero bumalik ang mutya. Hindi siya nasusunog kasi hindi siya bato, puso siya. Napalunok si Miko. "Puso?" Tumango si Lira. "Puso ng ina ni Lando. Inialay niya yon para maprotektahan ang anak niya. Pero nang mamatay siya, naiwan ang kalahati sa ilog. Yun ang mutya at yung isa pa, pinatamaan ni Lira ang puso ng iba. Nasa'yo." Bigla na lang masama ang tibok ng puso niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang dahilan kung bakit hindi ka mamatay kahit nalulunod ka, kahit sinusunog ng mutya, kasi ikaw ang tagapagdala ng ikalawang puso, ikaw ang ugnayan ng tao at ng halimaw." Silent. Ang pagpitik ng kandila lang ang nakikinig. Between light and darkness, Miko saw his own reflection in the altar mirror. But in reflection, there was another face beside him. Lando's face, smiling. "Hindi mo siya pwedeng kalabanin nang hindi mo tinatanggap ang pinagmulan," said Lira. "Pero paano ko tatanggapin kung hindi ko naman pinili?" replied Miko, almost shouting. "Lahat tayo ay pinipili, Miko," replied Lira. "Ang tanong lang, kailan tayo tumatanggi?" Bago pa siya makasagot, biglang lumakas ang hangin. Ang 3 kandila ay sabay na namatay. Mula sa labas, narinig nilang may umaatungal, hindi hayop, hindi rin tao. Parang maraming boses na nagsasabay. "Umalis na tayo," sabi ni Lira. Tumatakbo palabas. Ngunit nang lumabas sila, nakatayo sa dulo ng palayan si Lando. Basang-basa, nakayuko, at sa kamay may hawak na mutya. "Hindi niyo dapat sinubukan," sabi niya, mababa ang tinig. "Hindi mo na ako matutulungan, Miko. Hindi mo rin siya maililigtas." "Lando, anong nangyayari sa'yo?" sigaw ni Miko. "Hindi ako ang kalaban," sagot ni Lando. "Pero ako ang pintuan."
At sa sandaling iyon, pumutok ang lupa sa ilalim nila. Lumabas ang mga anino, mga hugis-tao na walang mukha, pero may mga kamay na mahahaba at matutulis. Sumigaw si Lyra, hinila si Miko papalayo. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang mga bulong sa likod nila. Ang ikot ay babalik, ang dugo ay babalik. Nakapasok sila sa isang lumang bodega sa gilid ng sapa. Basang-basa, hingal, nanginginig. Habang nakasandal si Miko sa dingding, napansin niyang lumalakas ang pintig ng mutya sa dibdib niya. Parang may sariling buhay. Lyra, kung totoo to, kung ako nga yung may puso ng halimaw, dapat ba akong mabuhay? Tahimik si Lyra. Tumingin lang ito sa kanya, yung tingin na mas masakit pa sa sagot. Gaze moment. Walang salita. But clear ang mensahe sa mga mata nito. Hindi mo na maibabalik ang dati. Pagkatapos ng ilang sandali, marahang nagsalita si Lyra. Alam mo ba kung bakit sinasabi nilang huwag tumitig sa buwan? Umiling siya. Dahil pag tinignan mo ito ng matagal, makikita mo hindi ang liwanag, kundi yung nilalamon ng liwanag. Tumayo si Lyra at binuksan ang lumang baul sa sulok. Sa loob mayroon pang lumang tela at isang balang na parang ginamit para sa albularyo. Inabot niya iyon kay Miko. Yan ang ginamit ni Lola Seba para isara ang unang ikot. Hindi sapat para tapusin ang sumpa, pero pwede mong ipanlaban. Paano ko to gagamitin? Hindi ko alam, sagot ni Lyra. Pero kailangan mong harapin siya bago siya tuluyang maging ikaw. Napalunok si Miko. Paano kung hindi ko kayanin? Ngumiti si Lyra masipag. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Wala siyang sagot. Sa halip tumitig siya sa mutya na ngayon ay kumikislap ng mas maliwanag. Sa bawat tibok nito, parang may bumabalik sa isip niya, mga alaala ni Lando, ang mukha ng kanyang ina, ang ilog, ang sigaw ng mga nilalang. At sa pinakailalim ng lahat ng iyon, naroon ang boses ni Teresa. Ang pag-ibig ay hindi laging pagliligtas, anak. Minsan, ito ang pintuan ng sumpa. Noong gabi iyon, hindi na nakatulog si Miko. Sa labas ng bodega naririnig niya ang mga iyak ng mga hayop, ang pagaspas ng pakpak sa itaas ng bubong. Sa loob ng isipan niya, bumabalik ang mga parehong imahe, ilog, buwan, babae, mutya, paulit-ulit, hanggang sa hindi na niya alam kung gising pa ba siya o panaginip na. Kinabukasan sila'y lumabas ni Lyra upang maghanap ng sagot. Pumunta sila sa pinakalumang parte ng sementeryo kung saan isinilid si Teresa. Ang lupa ay basa tulad ng humihinga. Sa lapida may nakasulat na linyang halos mabura na ng panahon. Ang apoy ay hindi naglalaho, ito'y nagaanyong luha. Biglang bumukas ang lupa sa mismong tapat ng lapida. Mula rito may lumabas na itim na usok, malamig, mabigat, at may amoy ng lumang dugo. Sa loob ng koting may mga mata, red, kisap mata, at sa gitna nito may boses na nakatikasan. Miko, nanlumo siya. Lando, hindi mo ako dapat pinigilan. Hindi ako dapat naligtas. Ang sumpa ay dapat magpatuloy. Hindi, Lando. Kaya tayo nandito para tapusin to. Ngunit umihiwad lang si Lando mapait. Paano mo tatapusin ang apoy kung ikaw na mismo ang apoy? Sa sandaling iyon, gumuho ang mutya sa dibdib ni Miko. Naramdaman niyang parang may umaagos na suporta sa kanyang mga ugat. Ang paligid ay unti-unting nagiging dilim-dilim. Nakita niya ang mga anino sa paligid. Umiikot, nagaanyong tao, pero ang mga mukha, lahat ay kanya. Miko, sabi ni Lyra, hinahawakan siya sa balikat. Lumaban ka. Huwag kang bumitaw. Hindi ko kaya. Bulong niya luhaan. Parang ako na rin yung nilalang na tinatakot nila. Hindi, sigaw ni Lyra. Kahit may sumpa, tao ka pa rin. Tahimik. Tumingin siya kay Lyra, isang titig na puno ng takot pero may halong pag-asa. Isa na namang gaze moment. Ang ganitong sandali kung saan hindi kailangan ng salita para maintindihan ang bigat ng desisyon.
Sa pagitan ng mga anino, narinig nilang muli ang mga bulong. Ang ikot ay babalik. Ang dugo ay tatayo muli. Ang puso ay hahati. Biglang bumukas ang kalangitan. Ang buwan ay sobrang liwanag. Halos sunugin ang lupa. Mga anino na sabay-sabay na nag-stop, narinig nila. At mula sa gitna ng kagiliw-giliw, napagkilabot lumilitaw ang isang hugis ng babae. Mahabang buhok, walang face, may kamay na may putol na mga mutya. Si Teresa, pulong ni Lyra. Ang tinig nito ay marahang tumalon sa hangin. Ang puso ay dapat buo bago magbukang liwayway. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miko, halos kumusot na ng takot. Ngumiti ang anino. Isa lang ang pwedeng mabuhay sa liwanag ng buwan. At bago sila makagalaw, biglang bumagsak ang isang ibon mula sa langit, patay. Pero ang mata nito ay nakatingin kay Miko. Sa paligid nila, nagsimula ng magtilian ang mga hayop. Ang lupa ay nag-uumpisang gumalaw. Ang mga anino nagsisimulang maglakad papalapit. Miko, sigaw ni Lyra, kailangan nating umalis. Ngunit parang nakapako siya sa lupa. Ang mutya ay kumikislap, naglalabas ng init na parang apoy. Sa mga mata niya, nagsasanib ang dalawang mukha, siya at si Lando. Hindi niya alam kung kanino pa siya, hindi niya alam kung anong panig ang totoo. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, narinig niyang muli ang mga salitang iyon. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ang hangin ay tumigil, ang paligid nagdilim, ang buwan tuluyang nawala sa ulap. Sa katahimikan, natukoy lamang tinig ni Lando ang natanggap niya, mahina pero malinaw. Hindi ka pwedeng maging tagapagligtas kung ayaw mong masira. Muling tumulo ang luha ni Miko, ngunit sa likod ng luha may bahid ng apoy na naglalagablab. Tumingin siya sa kamay niyang nanginginig at nakita niyang unti-unti itong nagbabago. Nagiging kulay abo, parang abo ng kandila. Sa dibdib niya tumitibok ang mutya, mabagal pero matatag. Tumingin siya kay Lyra na ngayon ay nakaluhod, umiiyak, nanginginig. Anong gagawin natin? Tanong nito, halos walang boses. Hindi ko na alam, sagot ni Miko. Pero alam kong kailangan kong manatili. At bago tuluyang magdilim ang lahat, tiningnan niya ang buwan, kahit may takot, kahit may luha. At sa huling sandaling iyon, sa pagitan ng dilim at liwanag, narinig niya ang boses ng ina ni Lando. Boses ng ilog, boses ng sumpa. Ang ikot ay malapit ng magsara. Ang tanong na lang, sino ang maiiwan? At nang tuluyang dumilim, ang huling imahe ay ang mutya sa kanyang dibdib. Kumikislap, parang puso na humihinga habang sa paligid, libo-libong mata ang dahan-dahang bumubukas sa dilim. Simula nang muling lumitaw ang mutya, parang nabuhay muli ang mga bangungot ng buong baryo. Hindi na ito tungkol sa mga hayop o mga kakaibang amoy ng dugo. Ngayong gabi, mga tao na mismo ang nawawala. Isa-isa, tahimik silang naglalaho. Si Mang Doro, natagpuan ang kanyang bahay na bukas, may bakas ng yapak na parang kamay. Ang batang si Riza, iniwan lang saglit sa tabi ng ilog. At paglingo ng ina, wala na. Ang mga aso, tahimik. Ang mga kuliglig, nawawala. Walang tunog kundi ang ihip ng hangin at ang mahinang lagitik ng mga bubong na parang may gumagapang. If Miko, halos hindi na natutulog, sa bawat pagsara niya ng mata, bumabalik ang iisang panaginip. Ilog, buwan, isang babaeng nakatalikod, may hawak na mutya. At sa likod niya, si Lando, nakatayo, nakangiti, pero ang mga mata mapuputi, walang buhay. Ang ikot ay babalik, lagi nitong sinasabi. At sa bawat pag-ulit ng mga salitang iyon, mas ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang dahan-dahang hinihigop ng ilog ang natitira niyang katauhan. May mga gabi rin na nagigising siya sa ingay ng mga ibon na tila nababaliw, tumitili, sumasagitsit sa dilim, tapos biglang tatahimik. Paglabas niya sa bahay, laging naroon ang mga bakas,
Bilog, malalim, parang mula sa nilalang na mabigat at mababa sa lupa. Isang umaga nakita niya si Lyra, pinsan ni Lando, nakatayo sa harap ng bahay. Lalong matagal niyang hindi nakita ang babae, maputi, payat, at may bitbit na lumang supot na singkit ng abo. "Alam ko kung anong meron sa'yo," sabi nito, "at alam ko kung paano matatapos." Dinala siya ni Lyra sa loob ng lumang kubo sa may dulo ng palayan, ang dating bahay ni Lola Seba. Amoy alikabok at tuyo ang hangin, pero sa gitna ng dilim may nakalagay na maliit na altar. May 3 kandila, may lumang litrato, at sa litrato silang 3, si Lando, si Lyra, at siya. Hindi niya maalala kailan ito kinunan. "Hindi ka dapat nandito, Lyra," sabi ni Miko, nanginginig. Ngumiti si Lyra pero mapait. Hindi rin dapat bumalik si Lando, pero bumalik siya. Umupo ito sa tabi ng altar at marahang binuksan ang supot. Sa loob nito may mga abo at piraso ng lumang tela. "Yan ang abo ng singsing ni Aling Teresa. Sinubukan kong sunugin pero bumalik ang mutya. Hindi siya nasusunog kasi hindi siya bato, puso siya." Napalunok si Miko. "Puso?" Tumango si Lyra. "Puso ng ina ni Lando. Inialay niya yon para maprotektahan ang anak niya, pero nang mamatay siya, naiwan ang kalahati sa ilog. Yun ang mutya, at yung isa pa." Pinilit ni Lyra ang puso ni Miko. "Nasa'yo." Sudeng pababang-pabang ang tibok ng puso niya. "Anong ibig mong sabihin? Ang dahilan kung bakit hindi ka mamatay kahit nalulunod ka, kahit sinusunog ng mutya, kasi ikaw ang tagapagdala ng ikalawang puso. Ikaw ang ugnayan ng tao at ng halimaw." Tahimik. Tanging ang pagpitik ng kandila ang naririnig. Between light and darkness, Miko saw his own reflection in the altar's mirror, but in the reflection, there is another face beside him. Lando's face, smiling. "Hindi mo siya pwedeng kalabanin nang hindi mo tinatanggap ang pinagmulan," Lyra said. "But paano ko tatanggapin kung hindi ko naman pinili?" replied Miko, almost shouting. "Lahat tayo ay pinipili, Miko," replied Lyra. "Ang tanong lang, kailan tayo tumatanggi?" Bago pa siya makasagot, biglang lumakas ang hangin. Ang 3 kandila ay sabay na namatay. Mula sa labas narinig nilang may umaatungal, hindi hayop, hindi rin tao. Parang maraming boses na nagsasabay. "Umalis na tayo," sabi ni Lyra, tumatakbo palabas. Ngunit nang lumabas sila, nakatayo sa dulo ng palayan si Lando. Basang-basa, nakayuko, at sa kamay may hawak na mutya. "Hindi niyo dapat sinubukan," sabi niya, mababa ang tinig. "Hindi mo na ako matutulungan, Miko. Hindi mo rin siya maililigtas." "Lando, anong nangyayari sa'yo?" sigaw ni Miko. "Hindi ako ang kalaban," sagot ni Lando, "pero ako ang pintuan." At sa sandaling iyon, pumutok ang lupa sa ilalim nila. Lumabas ang mga anino, mga hugis tao na walang mukha, pero may mga kamay na mahahaba at matutulis. Sumigaw si Lyra, hinila si Miko papalayo. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang mga bulong sa likod nila. Ang ikot ay babalik. Ang dugo ay babalik. Nakapasok sila sa isang lumang bodega sa gilid ng sapa. Basang-basa, hingal, nanginginig. Habang nakasandal si Miko sa dingding, napansin niyang lumalakas ang pintig ng mutya sa dibdib niya, parang may sariling buhay. "Lyra, kung totoo to, kung ako nga yung may puso ng halimaw, dapat ba akong mabuhay?" Tahimik si Lyra. Tumingin lang ito sa kanya, yung tingin na mas masakit pa sa sagot. Gaze moment. Walang salita. But clear ang mensahe sa mga mata nito. Hindi mo na maibabalik ang dati. After a few seconds, angry si Lyra. "Alam mo ba kung bakit sinasabi nilang huwag tumitig sa buwan?" Umiling siya. "Dahil pag tinignan mo ito ng matagal, makikita mo hindi ang liwanag, kundi yung nilalamon ng liwanag." Rising si Lyra and opened the old bowl in the corner. Sa loob, may umaaraw na tela at isang balang na parang ginamit sa albularyo. Inabot niya yon kay Miko.
Yan ang ginamit ni Lola Seba para isara ang unang ikot. Hindi sapat para tapusin ang sumpa, pero pwede mong ipanlaban. Paano ko to gagamitin? Hindi ko alam, sagot ni Lira. Pero kailangan mong harapin siya bago siya tuluyang maging ikaw. Napalunok si Miko. Paano kung hindi ko kayanin? Ngumiti si Lira, mapait. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi siya nakasagot. Sa halip, tumitig siya sa mutya na ngayon ay kumikislap ng mas maliwanag. Sa bawat tibok nito, parang may bumabalik sa isip niya, mga alaala ni Lando, ang mukha ng kanyang ina, ang ilog, ang sigaw ng mga nilalang. At sa pinakailalim ng lahat ng iyon, naroon ang boses ni Teresa. Ang pag-ibig ay hindi laging pagliligtas, anak. Minsan, ito ang pintuan ng sumpa. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Miko. Sa labas ng bodega, naririnig niya ang mga iyak ng mga hayop, ang pagaspas ng pakpak sa itaas ng bubong. Sa loob ng isipan niya, bumabalik ang mga parehong imahe, ilog, buwan, babae, mutya. Paulit-ulit, paulit-ulit, hanggang sa hindi na niya alam kung gising pa ba siya o panaginip na. Kinabukasan, sila naman lumabas ni Lira para maghanap ng solusyon. Pumunta sila sa pinakalumang rehiyon ng sementeryo kung saan nilyo si Teresa. Ang lupa ay basa, sabaw-sabaw. Sa merkado, may nakasulat na parbanggit na halos nawala na ng oras. Ang apoy ay hindi naglalaho, ito'y nag-aanyong luha. Biglang buksan ang lupa sa mismong tapat ng monumento. Mula dito may lumabas na itim na hangin, malamig, mabigat at may amoy ng lumang dugo. Sa loob ng usok may mga mata, pula, kumikislap. At sa gitna nito may boses na pamilyar. Miko, nanlumo siya. Lando, hindi mo ako dapat pinigilan, hindi ako dapat naligtas. Ang sumpa ay dapat magpatuloy. Hindi, Lando, kaya tayo nandito para tapusin to. Ngunit ngumiti lang si Lando, mapait. Paano mo tatapusin ang apoy kung ikaw na mismo ang apoy? Sa sandaling iyon, sumiklab ang mutya sa dibdib ni Miko. Naramdaman niyang parang may umaagos na suporta sa kanyang mga ugat. Ang paligid ay unti-unting nagiging dilim. Nakita niya ang mga anino sa paligid. Umiikot, nagaanyong tao ngunit ang mga mukha lahat ay kanya. Miko, sabi ni Lira, hinahawakan siya sa balikat. Lumaban ka. Huwag kang bumitaw. Hindi ko kaya. Bulong niya, luhaan. Parang ako na rin yung nilalang na tinatakot nila. Hindi, sigaw ni Lira. Kahit may sumpa, tao ka pa rin. Tahimik. Tumingin siya kay Lira, isang titig na puno ng takot, pero may halong pag-asa. Isa na namang gaze moment. Ang ganitong sandali kung saan hindi kailangan ng salita para maintindihan ang bigat ng desisyon. Sa pagitan ng mga anino, narinig nilang muli ang mga bulong. Ang ikot ay babalik. Ang dugo ay tatayo muli. Ang puso ay hahati. Biglang bumukas ang kalangitan. Ang buwan ay sobrang liwanag, halos sunugin ang lupa. Ang mga anino ay sabay-sabay stop, nakatingin sa kanila. At mula sa gitna ng liwanag, may lumitaw na hugis na babae. Matagal ang buhok, walang mukha. May kamay na pagtatagos na mutya. Si Teresa, palong ni Lira. Ang boses nito ay marahang dumadaloy sa hangin. Ang puso ay dapat buo, bago magpukang liwayway. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miko, halos sumisigaw sa takot. Ngumiti ang anino. Isa lang ang pwedeng mabuhay sa liwanag ng buwan. At bago sila makagalaw, biglang bumagsak ang isang ibon galing sa langit. Patay, pero ang mata nito ay nakatingin kay Miko. Sa paligid nila nagsimula ng magtilian ang mga hayop. Ang lupa ay nag-uumpisang gumalaw. Ang mga anino nagsisimulang maglakad papalapit. Miko, sigaw ni Lira, kailangan nating umalis. Ngunit parang nakapako siya sa lupa. Ang mutya ay kumikislap, naglalabas ng init na parang apoy. Sa mga mata niya, nagsasanib ang dalawang mukha, siya at si Lando. Hindi niya alam kung kanino pa siya. Hindi niya alam kung anong panig ang totoo.
At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, narinig niyang muli ang mga salitang iyon. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ang hangin ay tumigil, ang paligid nagdilim, ang buwan tuluyang nawala sa ulap. Sa katahimikan, nanginginig lamang mga tinig ni Lando. Ang narinig niya, mahina pero malinaw. Hindi ka pwedeng maging tagapagligtas kung ayaw mong masira. Tumulo ang luha ni Miko. Ngunit sa likod ng luha, may bahid ng apoy na naglalagablab. Tumingin siya sa kamay niyang nanginginig at nakita niyang unti-unti itong nagbabago, nagiging kulay abo, parang abo ng kandila. Sa dibdib niya tumitibok ang mutya, mabagal pero matatag. Tumingin siya kay Lyra na ngayon ay nakaluhod, umiiyak, nanginginig. Anong gagawin natin? Tanong nito, halos walang boses. Hindi ko na alam, sagot ni Miko, pero alam kong kailangan kong manatili. At bago tuluyang magdilim ang lahat, tiningnan niya ang buwan, kahit may takot, kahit may luha. At sa huling sandaling iyon, sa pagitan ng dilim at liwanag, narinig niya ang boses ng ina ni Lando, boses ng ilog, boses ng sumpa. Ang ikot ay malapit ng magsara. Ang tanong na lang, sino ang maiiwan? At nang tuluyang dumilim, ang huling imahe ay ang mutya sa kanyang dibdib, kumikislap, parang puso na humihinga habang sa paligid, libu-libong mata ang dahan-dahang bumubukas sa dilim. Ang liwanag ng umaga ay hindi nakakapawi ng lamig. Pagdilat ni Miko, nasa gitna siya ng lumang bodega, nanginginig, may abo sa kanyang kamay at dugo sa labi. Walang silira, walang tinig kundi ang huni ng mga uwak sa labas, paulit-paulit, parang nagbibilang ng mga kaluluwa. Pumangon siya, hinahanap ang mutya sa dibdib, ngunit wala na ito. Sa halip, may bakas ng sugat, parang may bagay na pilit na hinugot mula sa laman. Pagharap niya, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa pintuan, si Lyra. Pero may mali. Ang balat niya ay maputlang maputla, halos kulay abo. Ang mga mata niya'y hindi na katulad ng dati. Kumikislap ng malamig na asul, parang tubig sa ilalim ng buwan. Lyra, mahina niyang sabi. Ngumiti ito, pero ang ngiti hindi sa kanya. Natapos na, Miko, sabi ni Lyra, halos walang emosyon. Anong ibig mong sabihin? Ang ikot ay nagsara kagabi. Wala ka na dapat dito. Napaatras siya. Hindi pa tapos ito. Naririnig ko pa sila. Nararamdaman ko pa ang mutya. Hindi mo na mararamdaman yon. Kasi nasa akin na. At sa kanya nakita. Nakasabit sa leeg ni Lyra ang mutya. Pero ngayon ay itim. Parang nababalot ng usok. Hindi na ito kumikislap ng liwanag, kundi umaagos ng anino. Bakit mo kinuha? Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti si Lyra, ngunit tumulo ang luha sa isang mata. Dahil ako dapat ang may-ari nito mula pa noon. Ako ang anak ng sumpa. Bumigat ang hangin. Lahat ng naiintindihan ni Miko ay biglang nagkabit-kabit sa iisang tanong. Bakit hindi niya sinabi noon? Lyra, alam mo ba kung anong ginawa ko para iligtas ka? Sigaw niya. Halos mabali ang boses. Bakit ngayon mo lang sinabi? Lumapit si Lyra at bawat hakbang nito ay parang nagiiwan ng abo sa sahig. Hindi ko pinili ito, Miko. Lahat ng ito ay nilaro ng panahon. Nang mamatay si Teresa, hindi lang puso ang naiwan niya, kaluluwa. Hati ito. Ang kalahati napunta kay Lando at ang isa sa akin. Hindi totoo yan, bulong ni Miko. Hindi yan totoo, Lyra. Ngunit napansin niyang sa bawat salita ng babae, lalo siyang nanginginig. Parang bawat paghinga ni Lyra ay may kasamang bulong ng ilog, mga sigaw ng mga nawawala. Ano ang kusang loob ko? Tanong niya, halos humahagulgol. Ano ang kusang loob kong ginawang tulay ng sumpa? Kasi ikaw ang nagligtas ng buhay ni Lando nung araw na iyon. Nasalamin mo yung gabi sa ilog, hindi siya dapat nabuhay. Tinapak sa utak niya ang istandar, ang gabing iyon, ang ulan, ang ilog, ang pagkalunod ni Lando. Tumatakbo si Miko,
Hinahabol ang batang nalulunod, hindi niya alam kung bakit, basta tumalon siya sa tubig. At nang mahawakan niya ang kamay ng bata, may tumusok sa kanyang dibdib. Pag-ahon nila, buhay si Lando, pero mula noon, laging malamig ang mga kamay ni Miko. Wala siyang naisip kundi kabayanihan noon, pero ngayon, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Ang ikot ay babalik. Narinig niya muli sa isip ang boses ni Lando. Ito na pala yon, ang ikot na matagal na niyang tinatakasan. Lumapit siya kay Lyra, pilit inaabot ang mutya. Babalik natin yan, aayusin natin ito. Ngunit umatras si Lyra, tumingin sa kanya na may halong galit at awa. Hindi mo na pwedeng ayusin to, Miko. Kasi ako na ang halimaw ngayon. At bago pa siya makalapit, biglang bumuka ang lupa sa pagitan nila. Mula rito, lumabas ang mga aninong dati nag-aabang lang. Ngayon malinaw na. Mga hugis tao na may itim na mata, humihinga ng usok, may mga kamay na parang ngipin. Umatras si Miko, pero inabot siya ng isa, hinila, tinangkang isubsob sa lupa. Sumigaw siya, pilit lumaban. Lyra, tulungan mo ko! Ngunit nakatayo lang ang babae, tahimik, nakatingin sa kanya. Isa pang gaze moment. Sa titig niyang iyon, nandoon ang lahat. Lungkot, takot, at isang uri ng pag-ibig na natabunan ng sumpa. Nang bumalik ang liwanag, nakahandusay na si Miko sa lupa. Walang anino, tahimik ang paligid. At sa harap niya nakatayo si Lando. Buhay. Hindi siya makapaniwala. Lando, paano? Ngumiti ang binata. Ang ikot ay babalik, naalala mo. Pero hindi yung ngiti ng kaibigan niya ang nakita. Iyon yung ngiti ng nilalang na nasa loob ng panaginip niya. Matagal ka naming hinintay, sabi ni Lando. Mababa, halos hindi tao. Ngayon, kumpleto na kami. Ako ang apoy, si Lyra ang tubig. At ikaw, Miko. Lumapit siya, inilapat ang kamay sa dibdib nito. Ikaw ang hangin na magpapadaloy sa lahat. Tumubong ang tibok ng puso ni Miko. Hindi mo ako makukuha, sabi niya, nanginginig. Naging masaya si Lando, malamig pero mahina. Hindi mo kailangang makuha kung matagal ka ng akin. Sa dibdib ni Miko, bigla may liwanag na kumawala, ang mutya. Naging kulay abo rin ito. Kulay abo na parang abo ng patay at sa loob nito may aninong gumagalaw, parang mata na umiikot. Napaatras si Miko, hinawakan ng dibdib. Ang paligid ay nagiging ilog kahit wala namang tubig. Naririnig niyang muli ang mga sigaw ng mga dating biktima, ang mga bulong ni Teresa, ang halakhak ni Lando. Lando! Lyra, tama na to, pinaninig niya. Kung ako ang susi ng sumpa, tapusin niyo na ako. Ngunit sa halip, ngumiti lang si Lyra, nakatingin sa kanya umiiyak. Hindi ka namin kayang tapusin, Miko, dahil ikaw ang tanging dahilan kung bakit nagsimula to. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, pahinga ni Lando, nakaluhod. Ikaw ang anak ni Teresa. Nang pagkalipat ng oras, ang paligid ay nangamatay. Tanging ang tibok ng puso niya ang kinagising niya. Hindi, bulong niya. Hindi pwedeng totoo yan. Ngumiti si Lando, mapait. Nagtago siya sa Ilonggo na pamilya para itago ka sa sumpa. Pero nung gabing sinubukan niyang sunugin ng mutya, sumabog ang sumpa at ikaw ang nasalo ng kalahati. Bumalik sa isip niya ang mga alaala, ang amang tahimik, ang inang di niya nakilala, ang larawan sa altar na laging may 3 kandila. Siya pala yung ikatlong kandila. Siya pala ang dahilan kung bakit hindi natapos ang ikot. Lyra, halos hindi na niya marinig ang sariling tinig. Bakit hindi mo sinabi? Bakit pinaniwala mo akong kaya pa natin tong ayusin? Overflowed ang luha ni Lyra. Kasi gusto kong paniwalaan na kaya natin, pero hindi tayo ang magtatapos nito. Kailangan isa sa atin ang mawala. Hindi ako papayag. Miko, hindi ako papayag. Tumakbo siya palabas ng bodega pero habang tumatakbo, napapansin niyang umiikot lang siya. Pare-pareho ang puno, pareho ang hangin, pareho ang dilim.
Naiintindihan na niya. Loop, paulit-ulit na eksena, paulit-ulit na gabi, paulit-ulit na takbo, hanggang bumalik siya sa bodega at nandoon pa rin sila, naghihintay. Ang ikot ay babalik, sabay na sabi ni Lira at Lando. Napahawak siya sa ulo. Tama na, ayoko na. Kung kailangan kong mawala para matapos to, sige. Pero bitawan nyo na yung mga kaluluwa. Tumawa si Lando, halos marinig ang luha sa tawa. Hindi na yan sa'yo, Miko. Hindi mo nahawak kung anong matatapos o magpapatuloy. Ang tadhana ay isa lang ding sumpa na paulit-ulit nating pinipilit baguhin. Biglang sumigla ang mutya sa leeg ni Lira, pero ngayon ay kumikislap ng pula. Sumigaw siya, napahawak sa dibdib. Ang usok ay bumabalot sa kanya at unti-unti siyang nagiging anino. Lira, sigaw ni Miko, pilit siyang nilalapatan. Ngunit bawat hakbang niya parang lumalayo. Pitiwan mo siya, Lando. Hindi ko siya hawak, sagot nito. Siya mismo ang pumili. At sa huling sandaling iyon, tumingin si Lira kay Miko, mga matang puno ng luha, nagsusumamo. Miko, Lira, huwag. Ang puso ay dapat buo bago magbukang liwayway. At sabay ng pagbitaw ng mga salitang iyon, pumutok ang mutya, liwanag, sigaw, at pagkatapos, katahimikan. Pagmulat ni Miko, mag-isa na naman siya. Ang paligid ay tuyong lupa, walang ilog, walang langit. Sa kamay niya, may maliit na piraso ng mutya, itim, malamig, at tila tumitibok pa. Sa malayo, may boses. Ang apoy ay hindi naglalaho, ito'y nagaanyong luha. Ito ang linyang nasa lapida ni Teresa. Ngayon clear. Ito pala ang totoo. Hindi nawawala ang sumpa, nagbabago lang ng mukha. Lumakad siya, bitbit ang mutya, walang direksyon. Hanggang sa makarinig siya ng mahina, ngunit pamilyar na tinig mula sa hangin. Hindi mo na maibabalik ang dati. Huminto siya. Ang paligid ay nagiging ilog ulit. At sa tubig, nakita niya ang refleksyon niya. Ngunit hindi siya ang nandoon. Mukha ni Lando, mukha ni Lira, at sa gitna, siya mismo nakangiti. Hindi mo ako pwedeng kalabanin nang hindi mo tinatanggap ang pinagmulan. Bulong ng hangin. Lumapit siya sa tubig, titig na titig sa sariling refleksyon. Kung ito ang kapalit, tanggap ko. Inilubog niya ang mutya sa tubig, sumiklab ang liwanag. Ang ilog ay umatungal. Ang langit ay nagdilim, at sa pagitan ng lahat ng ingay, may isang linya na bumalik, pamilyar, ngunit ngayon mas mabigat. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tumingin siya sa langit, luhaan, ngumiti. Hindi na kailangan ng tanong. At sa sandaling iyon, bumukas muli ang lupa, nilamon siya ng ilog, at ang mutya ay tuluyang nawala. Tahimik ang lahat. Walang naiwan kundi ang abo. Walang liwanag, walang sigaw. Hangin lang, malamig, dahan-dahan, na tila may dalang bulong ng mga patay. At kung makikinig kang mabuti, maririnig mo pa rin sa hangin ang kanyang tinig, mahina pero malinaw. Ang ikot ay babalik. Pagkatapos, isang mahinang tawa, at biglang isang huni ng uwak. Tapos, katahimikan. Kung malaman mong ikaw pala ang dahilan ng sumpa, ililigtas mo pa rin ba ang mundo o pipiliin mong magising sa loob ng bangungot